Puri ng Diyos, puri ng ating Panginoon. Paano mo nakikilala ang iyong sarili? Pag kaming mag-asawa ay palaging magkasama, lalo na pag kami ay namamasyal, lalo na pag kami ay nagbibiyahe, ay lagi kong pinagmamasdan siya. Lagi ko siyang pinapakinggan, pinag-aaralan ng kanyang katauhan. Tinitignan ko lagi yung magandang katangian niya, yung mabuti. At dito ay nakikilala ko ang sarili ko. Nakikita ko na yung aking mga kahinaan, yung aking mga pagkukulang, yung aking mga kasalanan. Bakit? Dahil dito ko nakikita yung kanyang pagmamahal. Dito ko nakikita na ang lahat ng kabutihan niya, yung kanyang pagmamahal ay ibinubuhos niya sa akin. At ako naman, nakikita kong sarili ko na marami akong pagkukulang. At dito ay nagkakaroon ako ng pagkakataon na ipagdasal na sana ako ay magkaroon ng pagbabago para mas titindi pa ang aming pagmamahalan, mas maganda pa ang aming relasyon, at ako'y maging mabuting asawa. Sa Ebanghelyo ngayon makita natin, sinabi ni Jesus, bago mo kunin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ay tanggalin mo muna yung puwing mo. Ang paalala ng Diyos sa atin ay bago natin bigyan ng husga ang ibang tao, ay matuto tayong tignan ang sarili natin. At sa paanong paraan para makita natin ang sarili natin? Nakita ko ay dapat pala palagi nating tignan ang Diyos. Palagi nating ilagay ang Diyos sa sentro ng buhay natin. Kaya napakahalaga pala na hanapin lagi ang Diyos, pakinggan lagi ang Diyos. Yun bang ang mundo natin dapat umiikot lang sa Diyos? Bakit? Dahil ang Diyos ay perpekto. At pag nakikita natin yung perpekto, yung kanyang kabutihan, yung kanyang pagmamahal, yung kanyang kadakilaan, nakikita natin ang sarili natin. Nakikita natin yung ating pagkukulang, nakikita natin yung ating mga kasalanan. At sa pamamagitan nito, tayo ay nagkakaroon ng tunay na pagbabago. Tinatawag dito yung real transformation. Kaya kung gusto pala natin yung merong pagbabago sa buhay natin, ang unahin pala natin ay hanapin ang Diyos. Kaya napakahalaga pala na palagi nating hinahanap ang Diyos sa buhay natin. Kaya ito yung paalala niya sa iyo at sa akin ngayon, kapatid, na ito ang dahilan kung bakit araw-araw dapat pinapakinggan, hinahanap natin ang Diyos para tayo ay magkaroon ng pagbabago. Pag tinitignan natin ang Diyos, punong-puno siya ng awa. Habang tayo nasa mundo, yung awa niya ay nag-uumapaw sa atin. At habang tinitignan natin ito, ay dumadaloy din yung awa sa atin, at yun din ang naibabahagi natin sa iba. Yun din ang naibabahagi natin para mahalin, patawarin ang mga taong mahirap mahalin. Kaya kapatid, ito ang paalala at hamon ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon, na ilagay natin ang Diyos sa sentro ng buhay natin. Araw-araw, lagi-lagi. Gaano man tayo kabisi sa buhay, unahin natin ang Diyos. Punuin natin ng good news ang social media at gawin natin viral ang salita ng Diyos at ibahagi natin ang mensahe ng Diyos. Baka meron din mga tao gustong makarinig ng kanyang paggabay. Isang mapagpalang araw sa iyo at sa mga man sa buhay. God bless.